magulang po na nandito, sa ating mga panauhin, ang bumubuo ng LAMP at ang nangunguna sa LAMP, Pastor Brady Umanos. Bawat isa po na nandito, bagamat wala pa po ang ating mayor, ay sinasali ko na rin po siya. Salamat po na nandito po kayong lahat sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nang itinayo ang bahay ng aking mga magulang way back 1981, ay buwan ang binilang sa kanilang pagpapatayo. Subalit nung amin itong pinalitan, ay wala pang isang araw ang ginugol sa paggiba. Madaling manira, mahirap magtayo. Napansin ko na kahit sino ay pwedeng maggiba, kahit sino, subalit pagdating sa pagtatayo ng bahay ay dapat skilled, may kakayanang gumawa at magtayo. Sabi ni Winston Churchill, isang soldier, isang writer, a former Prime Minister of United Kingdom, 2 beses siya, we shape our houses, then our houses shape us. Tayo po ang gumawa ng struktura ng ating tahanan at sa magitan po ng ating tahanan, doon po tayo nahubog. Ang isang bansa ay binubuo ng maraming probinsya, bayan at lungsod, barangay, pamilya. Ang isang pamilya binubuo po ng magulang at anak. Para sa akin, ang maayos na bansa ay nagsisimula sa maayos na pamilya. Your success as a family, our success as a society depends not on what happens in the White House, but on what happens inside your house, said Barbara Bush, wife of George Bush, the 41st U.S. President. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace in the world. From APJ Abdul Kalam, aerospace scientist, the 11th President of India. Friends, parenting is not about kids. It's all about parents. Our children's problem begin in the home and can be solved at home. Sadly, there's no college or university that offers a course on successful parenting. Actually, we do not know how to raise a child. That's how many of us we parent as we were parented, or we just copy our neighbor parent their child. At every step of the way, I would find myself automatically doing things my parents had done. Some things were good, others were less effective. I had many parenting books, but I chose to speak on practical ways that most of the tips I will present are something proven as effective methods for building a strong heritage in the home of the righteous. Believe me, they are well worth your time. Zig Ziglar, a motivational speaker, said, "You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win." Galatians 6:7 also says, "For whatever a man sows, that he will also reap." We have 4 sons. Hudson, 35 years old, John, 32, Benjamin, 31, and Jemuel, 27. They are wonderful gifts from God. Noong bata pa sila ay hindi nila alam kung ano ang pagkakaiba ng mahirap at mayaman dahil tinuruan namin silang makontento at mapagpasalamat kung ano ang meron. Walang rekla-reklamo, walang magsasayang, mag-pray before meals
because everything comes from the Lord. Turuan mong maghirap ang iyong anak habang bata pa, para paglaki niya ay hindi siya maghihirap. Ang ibang magulang ay sobrang magmahal sa anak dahil ayaw nilang pagtrabahuin ang anak. Kawawa daw dahil bata pa. Ang problema ng lumaki na ay hindi na mautusan dahil nasanay maging tambay mula nung maliit. Ang magulang na hindi nagpapaiyak sa anak habang bata pa ay paglaki ng anak ay siya na magulang ang paiiyakin ng anak. Marami pong tao ang nanonood sa atin para tayong players ng basketball game at nakikita nila kung ano ang ating pagkakamali at kung sino ang mahusay. My text is from Isaiah chapter 58 verse 12. It says, "You will use the old rubble of past lives to build anew. Rebuild the foundations from out of your past. You will be known as those who can fix anything, restore old ruins, rebuild and renovate, make the community livable again." And from Proverbs chapter 3 verse 33, which says, "The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous." My topic for today is called to build the home of the righteous. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinubog niyo po kami, Panginoon, sa sinapupunan ng aming mga ina. At pagdakay kami po ay yung pinalaki, pinaranas ng iba't ibang karanasan, pinahintulutan mo ang aming mga naranasan hanggang sa dumating, Panginoon, na nakilala ka namin. Salamat po, Panginoon. You did not reject us. Bagkus kami po, Panginoon, na yung pinili at tinawag. Binigyan, Panginoon, ng responsibilidad. At ngayon, bilang mga magulang, nandito po kami, handang maupo sa iyong paanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa aking binasang text, makikita natin that there are two kinds of home and two kinds of people. House of the wicked and home of the righteous. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Maging sa Proverbs 14:1 ay nagsasabi, "The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with their hands." Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng mangmang ang sariling tahanan. Again, two kinds of builder, the wise and the foolish woman. Colossians 3:21, "Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged." Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Meron pong isang bata at siya po'y umiiyak na tumakbo papalapit sa kanyang nanay, sa kanyang mami. Sabi niya, "Mami, hawak-hawak po niya yung isang mamahaling vase." Sabi niya, "Mami, hindi ko mailabas yung aking kamay." Sabi nung mami, naku anak, ang mahal niyan. Bigay pa yan ng lola mo sa akin." "Anak, sandali lang," sabi niya. Tapos lumapit yung nanay at tinulungang humawak doon sa vase. Sabi niya, "Ilabas mo yung kamay mo." Sabi nung bata, "I cannot, Mami. Hindi pwede, Mami. Ayaw lumabas ng kamay ko." At napansin nga nung nanay na medyo maliit po yung bunganga o yung bibig ng vase. Sabi niya, "Naku anak," sabi niya, "ang mahal nito. Bakit ano bang ginawa mo? Bakit mo ipinasok yung kamay mo?" Sabi niya, Daddy. Sabi nung nanay, Daddy ang tawag niya sa kanyang asawa. "Halika nga, tulungan mo kami dito. Hindi maalis," sabi niya, "ng anak mo yung kanyang kamay mula sa vase." At, madali lang yan, sabi nung ama. Kumuha po siya ng sabon at sinabon po niya yung kamay ng bata para dumulas. "Sige anak, ilabas mo na yung kamay mo. Madulas na yung kamay mo." Sabi nung bata, "Ayaw po eh." Sabi niya, "Hindi talaga pwede." "Alam ko na," sabi uli nung daddy. Kumuha po siya ng baby oil.
So, nilagyan niya ng baby oil, yung kamay po ng bata para lumambot o dumulas. O anak, sabi niya, yan na talaga. Sabi niya, ilabas mo na yung kamay mo. Daddy, ayaw talaga masakit pag pipilitin. So, sabi po nung daddy, sabi niya, ay, nako, sabi niya, wala na akong alam na gawin. Ginawa ko na ang lahat, pero wala pa rin. Kung sino man, sabi niya, ang alam niyong makakaalis ng kamay ng aking anak mula sa vase, bibigyan ko ng 500 pesos. Narinig nila may kumalansing sa loob ng vase at naalis ng bata ang kamay niya. Sabi nung mama, sabi niya, naku, salamat sa Diyos. Sabi niya, anak, naalis na yung kamay mo. Anong ginawa mo? Sabi nung bata, nung narinig ko yung sinabi ni Daddy na 500 pesos, nilet go ko, sabi niya, yung 5 peso coin sa loob. Mas malaki po yung 500 kesa sa 5 peso coin. The message of the story is our solutions, our techniques, our approach, our strategies are not effective in solving our kids' problems. The other message of the story is our children now are wiser than we think. Franklin P. Jones said, you can learn many things from children. How much patience you have, for instance. In our parent-child relationships, there are a few simple things we should consider. Sa ating panimula, ay dadampian muna natin ang ilang mahalaga at totoong mga pangyayari na kakapulutan natin ng aral. First, it is a given fact that there are things in this world we can control and things we cannot control. Halimbawa, yung iniisip po ng ibang tao tungkol sa pag-uugali mo, hindi mo yon kontrolado. Pero kontrol mo kung ano ang magiging reaction mo. Yung bagyong darating, hindi mo yon kontrolado. Pero kontrolado mo papaano ka maghahanda at mag-iingat sa bagyo. Second, are your children something or somebody you can control or something you cannot control? Maraming magulang, hindi na nila kayang kontrolin kahit bata pa ang anak. Isang araw ako po ay bumibili sa isang drugstore at hindi ako ma-entertain nung tao dahil may dalawang bata sa kanyang sa loob po ng butika na nag-aagawan sa tablet. At sila po ay nagsusuntukan ng dalawang bata, lalaki at babae, siguro mga 8 to 9 years old. Nandun po yung kanilang yaya. Medyo parang may kaya, may yaya eh. At hindi rin masaway nung yaya po yung nag-aaway po na dalawang bata. Sabi po nung tindero, yung nasa drugstore, sabi niya, tawagan mo si Doc, tawagan mo si Doc. So sabi ko, doktor pala ang magulang nung bata. So, tinawagan, nandun po ako, papakinggan ko. Dok, tong mga anak nyo, hindi po namin masaway, nagsasakitan po sila, pinag-aagawan po nila yung tablet. Hindi ko po alam saan nanggaling yung doktor. Ang bilis naman dumating. Sabi ko, mukhang nasa ibang kwarto lang. Parang ang bilis po andyan na kaagad. Alam po nyo, yung doktor, galit. Kahit anong sabihin niya, agawin niya yung tablet, yung dalawang bata, parang walang nakikita, walang naririnig at sinigawan pa po nila yung kanilang mama. Third, what if it's not the kids who are out of control, but you?
part 1, I want to discuss this morning is the 5 styles of parenting. Kung bubuksan niyo po ang Google, nagiging common, makikita po natin doon ang styles of parenting, but for me, ito po ang mga styles of parenting. Number 1, fear-based parenting, or tinatawag po nilang autocratic parenting. It is a form of parenting that uses power and control to try to get their kids to ensure obedience. It is domineering, it is dictatorial. It's a one-way authority, not giving anybody the freedom. Bigla ko pong maalala si Jim Jones, isang religious cult leader, na isang araw, dahil ang ginagamit niya is brainwashing, marami po siyang mga members na mas sinusunod na siya kesa sa kanilang mga magulang, at nandun na po sila sa liblib, sa malayo po sa kabihasnan. Isang araw ay pinaniwala niya ang kanyang mga member na kung iinumin nila yung lason, hindi sila mamamatay dahil nasa Biblia yon. To make the long story short, more than 900 people, members po niya, ang namatay. Ginamit niya fear-based. And if I'm not mistaken, itong fear-based parenting na ito ang ginamit ng tatay namin sa amin. In fairness, wala na po siya, nasa heaven na siya. Siya po ngayon ay 99 years old. Nung namatay siya noong 2019, siya po ay 96 or 95. At wala pa siyang Diyos noon sa buhay niya nung kami po ay maliliit pa. Siya po ay pasigaw kung mag-utos, pabulyaw kung magsalita. Hindi ko alam, baka lahi nila. Laging nagagalit, hindi pwedeng sumagot. Hindi siya nakikipagkwentuhan sa amin na mga anak niya. Hindi siya ngumingiti. Hindi siya nakikipagtawanan sa mga anak. Lagi po siyang seryoso at napaka-stricto. Ilang beses ko pong naranasan ang hagupit ng kanyang kamay. Handang-tanda ko po lahat kung saan banda at kung bakit po niya ako sinaktan. Mga magulang, tandaan natin. Mga magagandang bagay na ginagawa natin sa ating mga anak is just normal na dapat ginagawa natin yon. Pero yung mga negatibo na ginagawa natin, hindi ito makakalimutan ng anak. Nung bata pa ako ay, dahil mainit ang panahon, nayakag ako ng kapitbahay namin na bata na bumili. Yung tindahan po ay medyo malayo, kaya mainit po. Nung papauwi na kami, masasalubong ko na po yung tatay ko, may dalang, alam niyo sa Ilocano, burarawit. Hindi ko alam kung babalik ako sa tindahan o tutuloy akong uuwi, nandyan na siya. Nanginginig po ako. Lakas po ng palo po niya sa akin. Talagang napakasakit. Isang araw, sa bukid, maraming mga taong nagtatanim sa bukid namin. Kasama ko yung aking mga kapatid na lalaki, younger than me. Dala namin yung pagkain. Pagbaba ko ng pagkain, lakas po. Burarawit uli. Hilig niya yung burarawit. Ang mga matatanda na nagtatanim, nagsisigaw pa. Pinapahinto nila yung aking tatay. Pero habang sinasaway mo, ay lumalala. At ang hindi ko makakalimutan na karanasan ko sa kanya, ay noong sinabi niya, nung ako po ay nag-graduate lamang ng high school, galit na galit po siya sa aking ina at nagsasagutan sila. Pagsasagot ka kasi, lalo pong nagiging malupit. At hanggang tinadyakan niya yung aking ina at hanggang sinakyan niya at yung ulo ng aking ina ay ninungud-ngud po niya sa sahig. Sabi ko sa aking sarili, hindi ko na ito mapapayagan.
binigay ko po yung aking sarili, lumapit ako, sabi ko, wag po, wag po. Para lang makuha ko yung atensyon niya. Nung ako na po yung hinarap ng tatay ko, sabi ko sa nanay ko, takbo. Tumakbo po yung nanay ko. At ako po ay inuntog sa poste, sa haligi ng bahay ng tatay ko. At ako po yung kanyang tinadyakan na pasuot po ako sa bangko. Yung bangko po na mahaba na wala pong silong. Maya-maya ay sabi ng tatay ko, pag hindi nyo naipakita yung nanay nyo, sabi niya, pagbalik ko kasi magpapaligo po siya ng kalabaw ilog. Pagbalik ko, sabi niya, pag wala pa yung nanay nyo, papatayin ko kayong lahat. Grabe po. Fear-based parenting. At doon na po ako nag-decide na itakas ko po ang nanay ko kasama po ang aking mga kapatid. The result? Rebellion. Ako po ay nag-rebelde. The result? Ako po ay galit sa tatay ko. The result, lines of communication were broken. Children today are different. They no longer respond to fear-based parenting. They recognize what is unfair and abusive and will not tolerate it. There will come a time when it does not work anymore. The child gets bitter, bigger, and older, and no longer afraid. Second, permissive parenting. Giving the child so much freedom. Ang mga magulang, they tend to be very loving, yet provide few guidelines and rules. Gumagamit ang mga magulang minsan ng bribe or bribery as a means to get a child to behave. Para silang nagiging kaibigan lang ng anak at hindi sila nagiging magulang. Nung ako po ay bata pa, naalala ko, during my elementary days, may mga classmate ako, kaibigan na mahilig akong pumunta sa kanila dahil meron silang kamatsili. Malulungkit kami ng kamatsili. Tapos doon kami sa bahay nila, nahihiga kami sa kanilang sahig na nakawayan, malamig, ganun po. At naobserbahan ko, ang babait po ng magulang. Sasabihin lang nung classmate ko na, may pupuntahan kami. Sasabihin naman ng nanay, oo, babait. Sabi ko sa akin, hindi pwede yun. Yung ganon, hindi pwede sa amin. Naiinggit ako. Tapos pag may sayawan sa plaza, uso kasi yun noon, pag may nagyayaya sa akin na manood, problema ko talaga kasi gusto ko ring manood. Ay, alam kong hindi ako talaga papayagan, kaya ang daming practice ang ginagawa ko. Ano kaya yung sasabihin ko para payagan ako? Yung kaibigan ko, yung classmate ko, nakababata ko, kahit hindi magpaalam, automatic, alam na ng magulang na pupunta talaga siya doon sa plaza. Permissive parenting. The result, kapag ganun po ang klase ng magulang na sobrang malaya ang anak, ang mga anak po may be more prone to delinquency and substance use. Kasi walang bawal. Kaya, naninigarilyo, umiinom ng alak, yung iba nagdodroga. Kasi hindi naman magagalit si mama at si papa eh. They're permissive. Masyado silang mababait. The result, unable to manage their time or habits because of the lack of rules in the home. Dahil masyadong maluwag ang mga bata ay hindi nila kayang i-manage ang kanilang time. Wala na silang discipline. Dahil wala namang batas sa loob ng bahay na bawal ito, bawal yan.
Number 3, neglectful parenting. It shows no concern, no standard at all, no connection at all. It is absence of parental attention and support. Neglectful parenting. Walang koneksyon. Wala pong standard na dapat sundin. Walang concern ang magulang. Reasons why might parents neglect their children. Parents may come from a neglected family. Kaya ganon, kasi yung parents niya ay galing din sa neglected family. Kadalasan ganon eh. Kung broken home, nagiging broken home din yung magiging pamilya ng anak, ganon po yun eh. Depression. Kadalasan ang mga anak ay nadidepress kapag pinapabayaan po ng magulang. Kung nanonood po kayo, kagaya ko kay Rafi Tulfo, doon po nyo makikita at mapapakinggan ang iba't ibang klaseng mga nangyayaring mga problema sa mga pamilya. Napakarami po yung mga magulang na nag-aabandona ng mga anak. Ang mga anak ay hindi lamang po nagre-rebelde dahil wala silang nararamdamang kalinga ng magulang kundi napapariwara po ang kanilang mga buhay. Nasisira nga yung kanilang pag-iisip at madalas sila po yung mga batang umaabuso sa kanilang mga katawan. Kaya po maraming mga nagda-drugs. Kaya po maraming mga kabataan na abusado po sa kanilang mga ginagawa. Ngayon po ay nakakalungkot ang mga balita na teenagers. Isang babae, 16 years old, natagpo ang patay, nasa loob ng isang kahon, ni-rape. Sinong nag-rape? Hindi lang po basta ni-rape, hindi lang po basta pinatay, pinahirapan ng todo yung babae. Ang nagpahirap ay, siyempre, lulong sa droga. Kasi, karamihan po ng gumagawa ng kalapastanganan, mga pumapatay, tumisira ng buhay, pinagtsatsatsap ang mga katawan, hindi lang pinagre-rape, ay kapag sila po ay lulong sa droga. Mula po nang ako po ay nag-missionary, ang isa sa aking pong passion or calling or burden is prison, jails. At ang gusto-gusto ko pong mga pinupuntahan para mag-hold ng seminar ay yung malalaking mga bilangguan. Yung provincial. Yung mga nasa probinsya, dahil yun na po yung mga pinakamalalaki. Lingayen Provincial Jail, ganun po. Sa Bontoc Provincial Jail, sa Mountain Province, sa Laguna, San Pablo Provincial Jail. At marami po akong mga nakakausap na mga bilanggo na ang kanila pong case is drugs. Pagtatanungin ko sila, anong ginawa mo? Bukod sa ikaw ay nahuli sa pagda-drugs. Sabi niya, napatay ko ang nanay ko. Akala ko, aswang siya. Kasi nakita ko talaga aswang siya, kaya pinatay ko siya. Wala po sila sa sariling katinoan. Sa Maa Jail sa Davao City ay weekly, kami po ay nagba-Bible study sa mga selda. At ilan po sa kanila ay nalipat sa National Beloved Prison sa Camp Sampaguita at sila po ay naging pastor. Pastor po sila ngayon. Ang isa is arson. Nanunog siya ng apartment, 4 ang namatay. Murder. Yung isa ay taga-Dagupan, sobra po ang kanyang pagka-addict sa drugs. Ang kwento niya sa akin ay kapag naka-drugs na siya sa Arellano Street sa Dagupan ay
paluhod na pala siya kapag siya po ay tumatawid ng kalsada, ng highway. Masyado po siyang maputi dahil parang wala na siyang dugo. At sabi niya, alam mo, Ate Mai, sabi niya, lagi akong nagsusuka noon, ang sinusuka ko ay berde, kulay green. At labas-pasok po siya sa Dagupan City Jail. At one time, kinausap ako ng warden. Sabi niya, Sister Myra, akyat tayo, may second floor po ito po yung bilangguan, may second floor. Doon sa second floor ay nandun po ang PAO. May judge, may attorney. Sabi ko, ano kayang kasalanan ko? Ako po ay pinapirma na yung bilanggo na yon, dahil wala nang dumadalaw, nagsawa ng kanyang mga kapatid at magulang, nagsawa na rin sila, naisip nila baka magkakaroon ito ng pag-asa, care of Sister Myra. Pinawalan po siya. Dalaga po ako noon at binata po yung preso, hindi nila naiisip po yun. Pinawalan po siya. At ako na po yung bahala sa kanya, pero every end of the month ay magpapakita po yun doon sa bilangguan para pipirma. Siya po ay si Salvi Quinto. Hindi po madali ang kanyang naranasan sa buhay, but the Lord changed his life. Nakapag-asawa po siya ng church worker sa Muntinlupa. At nung bago po sila ikinasal, ay hinanap po niya kung nasaan ako. At pagkakita po niya sa akin ay hindi ko talaga makakalimutan, siya po'y umiiyak. Niyakap niya ako. Sabi niya, salamat. Nawalan na ako ng pag-asa noon, pero nagtiyaga ka sa akin. Pinabayaan na po siya ng kanyang mga magulang. Result of neglectful parenting. Ang iba po ay tumatakas, naglalayas. Sila po ay tumitira sa mga lansangan. At yung iba nga po ay wala nang pinapatunguhan ng kanilang buhay, kundi ang mga bilangguan. Number 4, love-based parenting. It's a relational style of parenting. It's authoritative parenting. It is the best parenting. It is built upon loving relationship between the parents and the children, so that the child shows no form of rebellion, but rather loving obedience. It is opposite to fear-based parenting. Ito pong love-based or authoritative parenting is a style that my husband and I used in rearing our 4 sons. Hindi po madali, pero may mga katangian po ang love-based parenting. Sinimulan ko po ito, o ginawan ko po ito ng acronym, AROMA, it's aroma. Number 1 is affection. At sa ibaba po ng affection is the power of touch. Malaki po ang naidudulot ng touching sa ating mga anak. Hindi po touching na bubuntalin mo, hindi po, kundi it's holding their hands, massaging their back, yung mga hugging, embracing, ganun po. Kasi po sa isang study, if men hug their wives several times each day, kapag daw ang lalaki, hinahug niya yung kanyang misis ng maraming beses sa isang araw, it would increase their lifespan by almost 2 years. Hello? Imbis na mamamatay ka ng 2025, 2027 ka mamamatay, may lifespan. Ayun ay kung lagi kang hinahag ng iyong mister.
Eh paano na pag hindi lahat? Lalong mapapaikli yung buhay dahil nangungonsumi. Hindi ako mahal ng mister ko. Ang hinahaplos lang niya ay kanyang motor. Ang hinahaplos lang niya ay kanyang kotse. Di ba? Yung aso, yung pusa, yun yung hinahaplos ni mister. To maintain emotional and physical health, men and women need 8 to 10 meaningful. 8 lang naman pala. Parang iinom lang ng tubig, 8 to 10 glass of water. 8 to 10 meaningful touches each day. Napaisip tuloy ako. Nakailang touch na kaya yung mister ko. Parang wala pa yata, itanghali na. Hello? Nakakatawa di po ba? Pero real talk. Ang mga baby po, ayon po sa pag-aaral, kapag premature ang baby, at ito po ay hinahawak-hawakan, hinahaplos-haplos, minamasads-masads, ay lumalakas po sila ng 47%. At nadadagdagan po yung kanilang weight kaysa sa mga baby na hindi po nahahawakan. Children need to know they are accepted through touch and words. Napakahalaga po yun. Hindi lamang sasabihin mong love you, di ba? Pag baby, love you, miss you. Ang kailangan po ng mga baby na I love you, miss you, hug, kiss. Ganon din daw po ang kailangan ng ating mga teenagers na anak. Walang pagbabago. Kailangan pa rin nila ng ating hug, ng touch ng kanilang mga magulang. Respect. Sabi ni Billy Graham, one of my favorite world evangelists, a child who is allowed to be not respectful to his parents will not have true respect to anyone. Pag ginahayaan mo ang iyong anak sa loob ng iyong bahay na hindi ka nirerespeto, hindi rin po siya rirespeto ng kahit sino outside the house or outside the home. At nakakalungkot po, marami pong mga ganyan ngayon na mga tahanan o mga pamilya na anak, tatawagin lang niya sa pangalan ng kanyang tatay. Anak, nakakasanayan niyang magmura, magsalita ng hindi maganda sa kanyang mga magulang. Pag hinahayaan pala natin yun ay wala tayong may expect na magalang din po siya sa ating lipunan. Mumurahin po niya ang ating gobyerno. Kasi hinahayaan lamang po natin siya na walang respeto po sa atin. There are two types of respect. One is entitled respect. Ito po yung entitled respect, ito po yung natatanggap po ng respeto dahil sa iyong posisyon. Bawa, gobernador ka, teacher ka, meron kang titulo kaya ka nire-respeto. Number 2 is the earned respect. Ito po ay nakukuha mula sa iyong mabuting gawa. Pagsisilbi sa iba. Excellent performance. Kaya kahit wala kang titulo, nire-respeto. Order. Mahalaga po sa loob ng tahanan ang tinatawag na order. Alam nyo kung ano ang inyong tungkulin, alam ng anak kung ano ang tungkulin nila. Dapat hindi nila sinasapawan ang kanilang mga magulang. Sasabihin naman ng mga magulang, porket magulang sila, anak ka lang, dapat ako yung masunod. Wala po sa order kapag ganun po ang nangyayari. Number 4, merriment. Maganda po ito. A home in which there is no laughter is only a house. Sabi po ni G.H. Knight. Ang tahanan daw po na walang tawanan ay isang bahay lamang. There's a time for everything.
The Bible says, a time to cry and a time to laugh. Sa loob po ng aming tahanan, kung titingnan po nyo ako ay seryoso po ang mukha ko, ganito po talaga, wala akong magagawa. Ito po yung binigay ng Diyos na pagmumukha. May mga mukha po talagang kahit hindi ngumingiti ay nakangiti. Hindi po ba? May mga mukhang ganon. Napakaaliwalas tingnan na pagmumukha. At kung titingnan po nyo ang aking mister ay napakaaliwalas po yung kanyang mukha. Pero sa loob po ng aming tahanan, ako po ang dahilan kung bakit sumasaya. It depends upon the woman, upon the mother, kung gusto mong sumaya ang loob ng iyong tahanan. Kapag ako po ay may pinupuntahan, ay gustong-gusto po nila, pati mga anak ko, na magkwento po ako, saan pa ako nanggaling. Sabi, napagod ako, bakit ba? Gusto nyo na naman na ikwento ko, saan ako nanggaling. Kain muna ako. Gustong-gusto po nilang makinig ng aking pong mga kwento. At kapag nagkukwento na po ako ng aking mga karanasan, kami po ay nagtatawanan. Kasi bibigyan ko po kayo ng halimbawa. One time, sabi ko, galing ako ng San Jose. Oh, bakit po kayo nagpunta? Saan po kayo? Ano pong binili nyo? Tricycle ako sabi ko. Sabi ko sa tricycle, saan po? Saan po tita? Sabi po nung tricycle driver. Sabi ko sa yung pangalan, sabi ko nang pupuntahan ko ay parang parang magkapareho. Nakalimutan ko, sabi ko parang Jack and Jill. Sabi ko, Jack and Jill, parang kanta yun Jack and Jill went up the hill. Pero parang ganun, Jack and Jill. Saan po yun? Hindi ko nga alam Ay, sabi ko, sa Bandarian. Tapos sabi niya, Jack and Jill, bago po ba yun? Di, matagal na. Bakit hindi ka ba taga San Jose? Sabi ko sa driver. Taga San Jose po, pero kayo na lang po ang magturo, sabi niya, kung saan, ano po ba yung bibili niyo doon? Sabi ko, litsong manok. Baka po sa John and Jeff. Pareho naman, Jay. Ay, sabi ko, oo, doon nga. Ayun po, magtatawanan na po kami. Nagiging masaya na po yung aming tahanan. At one time, dumating po yung isa kong anak. Punta siya sa CR. Sabi niya, sabi niya, nagulat siya. Sino pong naglinis? Nag-general cleaning yung CR, puti. Sabi ko, dumating si Cynthia Villar. Si Cynthia Villar po, si Cynthia Villar, siya yung naglinis. Sabi ko, sino pa ba? Alangan namang may darating na tao. Sabi ko, ba't kayo magtataka sino yung naglinis? Sino pa? Sabi ko, ayun po, magtatawanan na po. Dahil ako po yung naglinis. Marami po kaming mga karanasan na ako po, mga kakaranasan na kahit ako po mismo yung maalala ko yung mga karanasan ko, kahit mag-isa po ako po tumatawa. One time ako po ay papunta na naman para may bibilhin na naman sa San Jose. Nakalimutan ko, sabi ko, ano na nga ba? Nag-tricycle ako. Saan po tayo? Nanay ang tingin sa, iba-ibang tingin Minsan ang tingin sa akin, tita, nanay, pag-ate, ako, wow. Sabi, saan tayo, nanay? Sabi ko, dyan lang po, sige, basta diretso. Pero nag-iisip ako, kasi alam ko kanina ito, hindi ko makakalimutan Bakit ba bigla kong makalimutan? Tapos sabi niya, saan po? Sabi ko, FPJ. Sa isip ko, parang si Fernando po yata. FPJ po? Parang ganun yun Sabi ko, FJ. Baka FJ. Sabi ko, PJ. Hanggang pati po yung driver, hindi na rin po niya alam kung ano po yung, parang nagtataka siya sa akin. Sabi ko, Diyos ko, bakit ba? Kanina alam ko na yun, bakit ba nakalimutan? Yung mga kasi mga pangalan ng mga nila, mga letra-letra na ganyan. Yun pala sa JNF, pupuntahan ko po. Ay, nako. Nakakatawa po ang buhay, pero alam po nyo, dapat hindi po tayo laging seryoso. May time po na dapat po tayong masaya. Amen! Praise the Lord! One time, sabi ko,
Sa kwarto mo, may tulay. Ano pong tulay? Drawing. Tapos sa kwarto mo, kasi ba't magkakaiba po ng kwarto, sabi ko, ang taas ng bundok. Parang nagtitinginan lahat. Sabi ko, kahit tingnan nyo, akala nila may drawing, may nag-drawing. Kaya ang tinutukoy ko po na mataas na bundok ay yung labahin. Tapos yung pong tulay na mahaba, labahin pa rin kasi hindi maayos. Mga kung saan-saan lang na haba ng haba na. Alam po nyo sa amin ay hindi po yung problema eh. Sa ibang bahay, maghugas lang ng pinggan, pinag-aawayan. Problema. Sa amin po hindi trabaho po yun. Kung sinong makaharap, di siya ang maghugas. Kung walang makaharap, di mamaya baka mahuhulog na yung baso, puno na yung hugasan eh, puno na eh. Kung sino yung makaharap, hindi po kami traditional family. Ang traditional family po ay hindi pwedeng maglaba ang lalaki. Pambabae lang yun. Sa bahay po namin ay mga lalaki po lahat sila. 4 sila, 5 lalaki yung mister. O 5 lalaki po. Ako lang po doon ng muse. Alangan sila ang muse, lalaki sila. Ako lang po yung muse. At sila po yung naglalaba. Tinuruan po namin silang maglaba ng kanilang mga damit. Meron kasi akong kilala, dahil hindi niya tinuruan yung kanyang anak na maglaba, dahil mahal na mahal niya, nung mag-aaral na po sa Manila yung kanyang anak ay, tumawag yung anak niya, Papa, paano ba maglaba ng brief? Hindi marunong. Kasi mahal na mahal siya ng tatay niya, hindi siya pinaglalaba. At nagpadala yung tatay ng katulong. Tama po ba yun? Pinapahirapan po natin ang ating mga anak. Affirmation. Napakahalaga po na hindi laging yung mali ng ating mga anak ang napapansin. May mga magulang na kinakarir po nila, paramihan kung ilan yung kasalanan ng mga anak. Puro mali ang nakikita, puro mali. Hindi po maganda yun kasi the more good qualities we look for, the good qualities we will find. Sa bahay po namin, nung mga maliliit pang aming mga anak, kahit hanggang naging high school na sila ay, sabi ko isang gabi, magkaroon tayo ng award night. So ano po yun? Award. Nag-print po ako ng mga certificates sa kanilang 4 at nilagay ko doon kung ano yung kanilang strength. Yun po, parang appreciation po. Yung isa kasi, sumali siya sa poster making contest at siya po yung nag-champion. Yung isa, nung siya po yung grade 3, ay nag-champion siya sa karate do, Batang Pinoy sa Bacolod. Yung isa po ay, ang nilagay ko na ina-appreciate ko doon sa kanyang certificate award ay siya malakas. At kahit saan nauutusan siya, mga malingki, grocery, kahit saan, buhatin mo ito dahil malakas siya, ay yung po isang kabang bigas na palipat lang niya, yung lakas po niya, so na-appreciate ko po yun. So tuwang-tuwa po sila na hindi lang ang school ang nag-appreciate sa kanila, kundi magulang din pala nila ay nakikita kung ano po ang kanilang mga skills, kung ano po ang kanilang mga talent. Huwag po tayong magbilang ng kamalian ng ating mga anak. Sabi nga ng isang kabataan sa akin ay, pag nandun po ako sa bahay, lahat ng galaw ko ay mali. Kaya kung pwede lang, ayaw ko na po umuwi sa bahay natin. Number 5 style of parenting is scream-free parenting. Not keeping your cool, mom, dad. It's normal to get frustrated with your children, especially if they are misbehaving. But the way you express this frustration can have major complications
on their personality development. Kapag tayo po ay nasanay sa katitili, kasisigaw sa ating pong bahay, sa loob po ng ating tahanan, sinisigawan natin ang ating mga anak, ay hindi po maganda yon. Meron pong tinatawag na long-term effects of yelling to your kids. It makes their behavior problems get worse. Parang tinuturuan mo silang maging ganun din sila. Kaya pansinin ninyo, pag kayo na magulang laging sumisigaw, ganun din yung anak nyo. Sisigawan din niya yung kapatid niya. At kung sasagutin ka rin, pasigaw din. Dahil ikaw yung pinanggagalingan, nagtuturo ng kanyang ginagawa. Our children are watching us. Lagi tayong inoobserbahan. And what we are shouts louder than anything we can see. Effect is, it can scare children. Natatakot po yung mga bata pag lagi po silang nasisigawan. At sa pananaliksik, it changes the way their brain develops. Ang bata raw pala na laging nakakarinig na sinisigawan siya, yung pag-develop po ng brain niya ay hindi po maganda, hindi po maayos. And number 4, it can lead to depression. Marami pong mga bata, ang kabata-bata pa nagpakamatay. Alam na niya yung pagpapakamatay, 13 years old, nagkitil ng kanyang sariling buhay, nagbigti, kasi depressed. Kasi sa tingin niya wala siyang silbi. Lagi kasi niyang naririnig sa nanay niya, sa tatay niya na, ano ka ba? Wala ka bang ibang alam? Kapubububon mo naman. Hindi man lang ako makapunta naman sa stage. Pag-graduation niyo para sabitan ng medalya ka. Nakakahiya ka. So yung bata po, pag mga ganun po ang napapakinggan, nadidepress. Magtataka ka na lang, bakit malungkutin? Bakit ayaw niyang makipaglaro? Bakit ayaw niyang lumabas? Lagi na lang nagkukulong sa kwarto. At hanggang sa pagkukulong niya sa kwarto, susundan mo pa. Bakit hindi ka pa nagtrabaho? Hindi ka man lang makalinis? Ang dami po natin naririndi po yung kanilang mga tenga. Ate Myra, sobrang makulit po eh. Parang nananadya eh. Pag hindi po natin naiintindihan ang pag-uugali po ng ating mga teenagers, hindi po talaga natin sila matutulungan. Kapag ikaw ba ay nag-exam at hindi mo alam ang sagot, anong ginagawa mo? Di ba napapaisip ka lang kasi hindi mo nga alam ang sagot eh. Ngayon, sa mga anak naman, kapag hindi mo na sila naiintindihan, ano dapat ang gawin mo? Mag-isip. Pause. Maalala mo, hindi ko na alam ang aking gagawin. Lord, so naalala po natin ang ating Panginoon. Children need love, especially when they do not deserve it. Yelling is verbal abuse. Ulitin ko, yelling, ang pagsisigaw, is verbal abuse. And do not discipline your children when you are angry, baka mapatay mo. Pagramdam mo na ikaw ay galit na galit sa anak mo, wag mo siyang ididisiplina. Wag mo siyang papaluin. Dati naman kaya nga ako siya pinapalo kasi galit ako eh. Ako po noon ang pamamaraan ko sa mga anak namin ay para gusto ko silang madisiplina ay kunwari galit po ako. Pero yun yung panahon na hindi po ako galit. Kasi alam ko na yun. Huwag kang magdisiplina kapag ikaw ay galit dahil pinagbibigyan mo lamang ang iyong emosyon. You are out of control. Hindi yung anak mo ang problema, ikaw ang may problema eh. Sobrang kang emosyonal. Sobra kang emosyonal. Pinagbibigyan mo ang iyong emosyon. Friends, our biggest struggle as parents is our emotional reaction. When parents yell at children, it just numbs their ability to hear. Namamanhid na sila.
Kaya minsan magtataka ka, sigaw ka ng sigaw sa kanila. Wala ka na bang alam gawin, lalong parang wala silang naririnig. Kasi namamanhid na po sila. Sanay na sila sa paninigaw mo. Hindi na nila alam kailan ka ba galit at kailan ang hindi. Kasi lagi ka namang naninigaw. So parang lagi ka na lang galit. Sa kanila, normal na lang yon. Baka hindi ka galit. Kasi ganun palagi, araw-araw ang napapakinggan sa'yo. When we scream at our kids, we communicate one single message. Kapag tayo po ay sumisigaw sa ating mga anak, ang ibig sabihin na yun ay, anak, kalmahin mo ako. Kalmahin mo ako. Nakakalungkot dahil marami pong mga magulang, lalo na po ang mga nanay, na ganito. Sabi ng isang tao, if you have to yell at your children, you are not close enough to them. Kung sumisigaw ka daw sa anak mo, ibig sabihin hindi kayo close. Ibig sabihin, parang ang layo niya. Dati po, nung ako po ay high school, ay humihingi ako ng baon sa aking ina dahil meron kaming project, nahiya na ako, hindi ako makabayad. At inisip ko, ba't yung ibang mga bata, nagmamaktol sila? Second year high school yata ako noon. Tapos, sabi ko, subukan ko nga rin. O bakit ayaw mo pang pumasok? Sabi ng nanay ko. Nandun kami sa baba na, sa hagdan, sa baba, sa lupa. Sabi ko, may project kami Sana bigyan nyo naman ako. Parang sinubukan ko lang, parang magmaktol na style. Yung hawak po niyang galon, pinalo po niya sa ulo ko. Tamang-tama may dadating na eskwela kong lalaki. Parang nahiya pa yun na nakita niya na pinapalo ako. At ako rin mismo parang nahihiya ako na nakita nila na pinalo ako. Sabi nung nanay ko, akala mo dahil lang may classmate kang dumaan, hindi kita, lalo po akong pinagpapalo. Grabe. Naging dahilan patuloy yung dumaan na classmate ko. Sabi niya, bakit? Sabi niya, pag may dumaan ba, hindi na kita, lalo po akong pinagpapalo. Hindi ko na po yun makakalimutan. Yung emotional reaction natin, screaming, dapat po ay scream-free parenting po tayo. Sa amin pong pagtira-tira, pag-rent-rent ng mga bahay, ngayon lamang po kami may sariling bahay, salamat sa Diyos. Napakahabang taon, napakahabang panahon po, napalipat-lipat po kami ng mga nirerentang. Yung ibang bahay po ay, ang pagitan lang po ay pader o tabla. Yan, kabilang pamilya, ito po yung aming inuupahan, kaya dinig na dinig. At one time po, may PTA meeting sa school, at sabi po nung kapitbahay, nung nakita niya ako doon ay akala ko, ate, wala ka, matagal na. Sabi ko, hindi ako umaalis. Hindi raw po niya ako napapakinggan. Akala po niya, wala po ako, matagal na. Ganun po kadalasan ang kanilang sinasabi. Hindi po ako katulad ng iba na pag gumising na sa umaga, nagsisimula na rin pong magtatatalak at sisigaw sa mga anak. Ako po, silent. Kaya po nung malilit pang aming mga anak, maalala ko, papunta po kami from San Jose to Llanera, may church service, at dumaan sila sa bahay dahil sasakay sila sa jeep. Sabi niya, ate, sabi niya, pastora, sabi niya, namangha ako, sabi niya, sa iyong mga anak. Kasi 4 po yan sila Kasi sa amin, 2 lang yung bata sa bahay, pero magulo pag oras, pag linggo. Bakit po? Nag-aaway daw sinong maunang maligo. Pero sabi niya, nakita ko yung mga anak mo, hindi ka naman nagagalit, wala akong naririnig. Pero yung isa, dala niya yung tuwalya, medyo malayo po yung banyo, pumunta sa banyo. Pagkatapos nung isa, sumunod naman nung isa, lahat tahimik. Lahat tahimik. Hindi mo na kinakailang utusan dahil alam na po nila na linggo. Alam na po nila na linggo. Kaya po may ingay ang ating mga anak, sorry po, dahil napapanood po nila tayo na maingay din po kasi
tayo. Make it a rule. There should be no yelling in the home unless there is emergency and fire. Why do kids misbehave? Bakit pa ang mga anak natin hindi sumusunod? Bakit ba sila parang bastos sa atin? Because of the mistakes of parents. Number one, parents are not listening. Children listen to their parents when parents learn how to listen to their children. If you don't listen to their problem, they won't listen to your solution. Gusto lang natin tayo po yung pinapakinggan, pero ayaw po nating makinig sa kanila. Wala tayong panahon sa kanila. Kaya nagtatampo yung anak. Noong ako po'y nasa radio ministry, grabe po ang mga dumadating sa akin ng mga text messages ng mga kabataan. Actually, yung radio program na yun ay for married couples. Pero maraming mga kabataan pong humingi sa akin ng payo. Meron pa ngang Tagalyanera na maalala ko, hindi ko nga siya kilala, basta sabi niya, I'm 14 years old. Nakipagkita ako, sabi niya sa aking, yung ka-chat daw niya, may nanligaw daw sa kanya. Nagkita sila kung totoong mahal mo ako kasi sinagot niya. Magkita tayo. So, nagkita po sila at nabuntis. 14 years old. Sabi niya, ate, mula nung nagkita kami nung boyfriend ko, yun ay first and last. Hindi na siya nagpakita. Ngayon, ate, buntis ako. Hindi alam ng nanay at tatay ko. Dahil paplanuhin ko pa lang na magtapat sa kanila, natatakot na ako. At alam ko talaga na pagagalitan nila ako, baka palayasin pa nga nila ako. Ate, ang nakakaalam lang nito ay ako at ikaw. Ano ang gagawin ko? Yan po ang mga problema na natatanggap po noon. Walang panahon ang magulang para kumustahin ang mga anak. Sa bahay po namin ay ako po kasi yung humaharap at ako yung nilalapitan ng aking mga anak kahit ako po ang stricto sa bahay kapag may problema po sila. Sasabihin ko ng isa, Mama, may sasabihin po ako. So, papasok kami sa kwarto, one-on-one. Ano yung problema mo, anak? At madalas, hindi pa niya nasasabi yung problema niya, alam ko na, uunahan ko na, ito yung problema mo. Ganun po lagi ang nangyayari sa bahay. Ang maganda po ay tinatapos namin ang aming pag-uusap, hindi lamang sa pag-iyak, kundi sa pagpapakumbaba, sa pananalangin sa Diyos. Parents, be sensitive to your kids' eyes. Ulitin ko, be sensitive to your kids' eyes. Bakit naman sa mata, Ate Myra? Anong titingnan ko sa mata ng anak ko? Pag ang mata ng anak mo, hindi makatingin sa'yo laging umiiwas, may kasalanan siya. Pero kapag ang mata ng anak mo, mapapansin mo, parang tumititig sa'yo, may problema siya. Gusto kanyang makausap. Pag ang anak mo laging sa kwarto, may problema po siya. Bilang ina ay ramdam ko po at nadidiscern ko kung ano ang problema ng aming mga anak at yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Dapat ay makilala tayo ng ating mga anak na kung ano yung ating sinasabi ay ginagawa natin. Tayo po ay firm sa ating pagdedesisyon. One time, sabi ng aking anak, magkukulehiyo, gusto kong mag-aral sa Cabanatuan. Sabi ko, bakit? May CLSU naman. Bakit lalampasan mo yung school? Noong panahon na yun, gusto niya ng
independence. Nararamdaman ko yon. Parang gusto rin niyang makalaya. Parang ganun ganun kasi po ang mga teenager. Hindi nila maintindihan ang kanilang mga nararamdaman kasi nagbabago po yung hormones sa kanilang mga katawan. Sila mismo, hindi nila naintindihan bakit sila ganun. Bakit sila ganun. Sabi ko kahit umiyak ka, umiiyak nga po talaga siya. Hindi po siya madalas umiyak. Umiiyak talaga siya. Kahit umiyak ka, sabi ko, hindi ka mag-aaral sa kabanatuan. Kasi ramdam ko kung ano yung pansarili niya na dahilan. Dumating din po yung time na isa naming anak na gusto ko pong mag-aral sa Baguio. Sabi ko, bakit? May CLSU naman. Nandun po yung gusto kong course eh. Kung pupunta ka sa Baguio at kukunin mo yung sabi mo, gustong-gusto mong course, may bayad yon. Sabi ko, ngayon pa lang sinasabi ko na wala akong maibibigay na allowance mo, linggo-linggo, bayad mo sa titirhan mo, pagkain mo, tuition fee, private yon. Samantalang sa CLSU, sabi ko ay scholar ka. Blessing yan ng Lord. Umiiyak. Sabi ko, kung talagang yan ang gusto mong kurso, sabi ko, pag nagtatrabaho ka na, may sarili lang na ka ng pera, pwede naman. Nakunin mo yung kurso na yun. Kung talagang yun ang gusto mo. Pero nararamdaman ko, hindi naman talaga nung panahon na yun, gusto lang nilang maranasan yung nararanasan ng iba na nandun sila sa malayo. Parang ganun po ang akin pong nararamdaman. Kung ano yung sasabihin mo, dapat gawin mo. Hindi yung iiyakan ka lang, nagbago na yung desisyon mo. Dapat kilala ka ng anak mo na kapag sinabi mo ay ginagawa mo. Dahil sa akin, para sa akin ay kumbinsihin mo ako kung totoong sa Diyos yan. Kasi Christian tayo, pinag-pray mo ba yan? Kasi kung pinag-pray mo yan at yan ang Diyos, gusto ng Diyos na gawin mo, kumbinsihin mo ako, sabihin mo yung mga advantages. Bakit gusto mo yan? So, walang masabi. Ibig sabihin, sabi ko, hindi yan kalooban ng Diyos para sa iyo. Bakit hindi nagbibehave ang ating mga anak? Because we're not keeping our word. Hindi natin sinusunod ang ating mga sinasabi. Nasisira yung trusting relationship. And we're not working with them. Pinapabayaan natin sila, gawin mo na yung assignment mo, sabi natin sa mga maliliit nating anak. Hindi niya maintindihan. Pero alam niyo, ang bata natutuwa siya pag sinasamahan mo, "Lika anak, gawin na natin yung homework mo. Ano ba yung ginawa niyo kanina sa school? Ano ba yung gustong-gusto po ng bata?" Yung pong ganon. Why children misbehave? Because we're collecting thorns. Tayo po ay nagkukolekt po ng mga tinik. Meaning we're criticizing more often than complimenting. Tinik. Iniipon natin. Ang tinitingnan natin, ang hinahanap natin sa kanila ay ang kanilang mga pagkakamali. Hindi po yun maganda. Sa bahay po namin ay may rule kami, kapag ikaw ay nakabasag ng kahit ano, normal. Walang magagalit. Bakit? Kapag ang anak ang nakabasag, kadalasan, ikaw na magulang, naku, pagbutihin mo kasi, pag-ingatan mo kasi. Pero kung ikaw na tatay nakabasag, pinapagalitan ka ba ng anak? Unfair naman. Kaya sabi ko, walang magagalit. Walang magagalit kapag may nababasag. Maliban lang kung sinasadya, pero wala naman pong nananadya. And avoid comparing your kids to their siblings. Buti pa yung kuya mo. Buti pa yung ading mo. Hindi po tama yun. Kasi lalo niyang maiisip na bobo siya, na wala siyang talent. Hindi po maganda yun. Number 5, stepping on corns. Pag-apak sa mga mais. Ano ibig sabihin nito, stepping on corns?
Every teenager has some imperfections, and the world usually take notice of them to tease and ridicule. Bawat teenager po may kapintasan. At ang mundo, yun ang kanilang pinapansin. Binubuli sila. Kabansot, kaliit. Yun po. Yun ang napapakigan na. Kung payat naman yung anak mo, parang tingting, parang kawayan. So yun ang naririnig ng anak mo. Pag mataba naman, parang baboy. Yun ang naririnig ng anak mo. So alam na ng anak mo yon. Huwag lang na ikaw na magulang ang pumintas sa kanya. Kasi ibang dating sa anak yon. Pag magulang na ang nagsabi ng kanyang kapintasan, we're stepping on corns. Yung iba na mga bata o mga teenager, lalo na, ayaw po nilang nare-remind nung kamusmusan nila. Pero ang nanay, unaware, pag may bisita, ito yung anak ko, yung picture na nun, no? Labos. Kita ang puwet. Ayaw nung anak mo yun. Naiinis niya sa'yo. Bakit mo pinapakita yung picture? Nung maliit pa siya. Kita ang birth niya. Tapos ipapakita mo sa bisita mo, papakita mo sa mga classmate niya. Diba? Isusumpa ka niya. So, nagtataka tayo, bakit ganun yung anak ko? Kasi may nagawa kang mali na hindi niya nagustuhan. Sabi ng isang ina, I can't imagine my teenage daughter now drifting away from me. She spent a lot of time over the phone. Laging nasa cellphone. Diba ganun ngayon ang mga bata? Sino ngayon ang bata na walang cellphone? Yung iba tablet, iPhone, kamamahal, hindi po ba? Hindi mo nga pinagpi-Facebook, pero hinahayaan mo silang maglaro ng maglaro. Maghapon, wala na, hindi na makaya, dala-dala hanggang sa church. Hindi po ba? Ganun po yung nangyayari. Kaya sabi ng isang ina, sabi niya, hindi ko ma-imagine. Sabi niya na ang anak ko, sabi niya ay maghapon, laging nasa cellphone, at naiinis ako, nagagalit ako sa kanya. Tapos lumalabas siya kasamang kanyang mga kaibigan palagi. Wala na siyang time, sabi niya, sa bahay. Wala na siyang time sa akin, hindi kagaya noon. Kaming lagi magkasama sa Jollibee, sa McDo, para hindi malugi si McDo. Ngayon, ayaw na niya akong makasama. Hindi ko na siya nakakakwentuhan. Wala po sa anak mo ang problema. Ang problema po ay nasa atin. Ang anak mo po ay hindi na siya bata. Teenager na siya. Teenager, kasi naging na siya, 13. Nagsisimula na maging teenager, 13 hanggang 19, ganun po, mga teenagers. Ikaw ang magbago ng pakikitungo sa kanya kasi hindi na siya bata. Dapat maintindihan mo na siya. Hindi dahil sa ayaw kanyang makasama, kundi may mga kaibigan na siya. Iba na po ang kanyang mundo. Gone are the days when you can bring her along with you everywhere. Your child now is a teenager. The more the parents use fear-based techniques as commands, scolding, nagging, screaming, the less effective they